Ito ang pinaka-nakakatakot na bilangguan sa buong mundo. Sa loob nito, sino mang kriminal na mapalaya ay magiging isang Panginoon sa kani-kanilang lugar. Ngunit sa sandaling ito, silang lahat ay nakayuko at sumusuko sa isang binatilyo. Dahil lang 3 taon na ang nakalipas, kusang pumasok ang binatilyong ito sa bilangguan. Ang napakabigat na electromagnetic na tarangkahan ay hindi lang niya sinipa at pinatalsik, kundi pati ang 4 na bilyong bilanggo sa loob ay binugbog niya buong gabi. Mula noon, siya na ang naging hari ng bilangguan. Sa sandaling ito, mabilis na tumakbo ang warden sa tabi niya at sinabing, Boss, may bumibisita sa inyo. Nang marinig ito, bigla siyang tumayo. Posible kayang bumalik na siya. Gayunpaman, pagdating niya sa silid bisita, natigilan siya. Ang dumating ay hindi ang taong hinihintay niya, kundi isang napakagandang babae na naka-business attire. Pinapahanap mo ako. Medyo nagulat siya. Tila hindi pa niya nakikilala ang babae. Pinagmasdan siya ng magandang babae mula ulo hanggang paa. Puno ng pagkasuklam ang mga mata nito. At sinabing, ako si Chi Chonjiao, ang iyong kasintahan. Pero dapat mong malaman, ang suot kong damit ay nagkakahalaga ng 160.000. Ang kwintas na ito ay 1.7 milyon. Ang bilya na tinitirhan ko ay mahigit 30 milyon. Hindi mo maibibigay sa akin ang mga ito. Nang marinig ito, medyo natulala siya at sumagot. Masyado kang nag-iisip. Wala akong balak ibigay yan sa'yo. Nagdilim ang mukha ni Chi Chonjiao at nagtanong. Ang ibig mong sabihin, paglabas mo ng kulungan, aasa ka na lang sa iba. Hindi na kailangan. Pagkasabi nito, tinawag niya ang warden para magdala ng isang kahon. Sa loob nito, hindi inaasahang may 9 na kasulatan ng kasal. Nang makita ito, agad na natigilan si Chi Chonjiao. Bukod dito, malabo niyang nakita sa isang kasulatan ng kasal. Ang pangalan ng babae ay Ouyang Chen. Anak ng pinakamayamang tao sa Tianjin City na si Ouyang Chen. Ito ang sa iyo, sabi niya sabay hagis ng isang kasulatan ng kasal. Pinilit ni Chi Chonjiao na pigilan ang pagkagulat sa kanyang puso. Tinanggap ang kasulatan ng kasal. At hindi napigil ang magtanong, nakulong ka ba dahil sa panloloko? Kung hindi panloloko, paano ka nagkaroon ng ganito karaming kasulatan ng kasal? Siguradong gumamit ka ng matatamis na salita para makuha ang loob ng mga babae at lokohin sila para sa pera. Hindi siya pinansin. Diretsyong tumayo at umalis. Pagbalik sa selda, napailing siya habang tinitingnan ang tumpok ng mga kasulatan ng kasal. 9 na kasunduan sa kasal. Kung may darating na naman para humingi ng kanselasyon. Sobrang abala. Mas mabuti pang ako na ang kusang kumensela sa lahat ng kasunduan bago bumalik. Sa pag-iisip nito, kinuha niya ang kahon ng mga kasulatan ng kasal at mabilis na umalis sa selda. Blag, ang electromagnetic na tarangkahan na may taas na 8 metro, haba na 20 metro, at napakabigat, ay muli niyang sinipa at pinatalsik. Ang mga gwardya sa mga tore sa paligid ay napayuko nang makita ito. Naaalala pa nila, 3 taon na ang nakalipas. Ganito rin ang paraan ng taong ito sa pagsipa ng tarangkahan para makapasok. Makalipas ang ilang oras, sumakay siya ng eroplano papuntang Tianjin City. Ngunit, sadyang ang makitid ang mundo. Pagpasok pa lang niya sa cabin ng eroplano, agad niyang nakita si Chi Chonjiao. Napansin din siya nito, natigilan at nagtanong, tapos na ba ang sentensya mo? Hindi ba't malinaw na ang sinabi ko? Magkaiba ang ating antas sa buhay. Langit at lupa ang pagitan. Huwag mo na akong sundan. Bumaba ka na agad ng eroplano. Naisip ni Chi Chonjiao, kalalabas lang ng kulungan ay kasabay na agad sa eroplano. Kung hindi ito sinadya, ano pa? Kumaibat ang gilid ng kanyang labi at sinabing, may problema yata ang utak mo. Kailangan mong ipagamot. Nagngalit sa galit si Chi Chonjiao. Noong una, buong tapang niyang ibinigay ang kasulatan ng kasal. Medyo humanga pa siya rito. Hindi niya inaasahang isa pala itong walang hiya. Mabilis na lumapag ang eroplano. Naunang tumayo si Chi Chonjiao at lumapit sa kanya. Pabulong na nagbabala, ang taong marangal ay marunong lumugar. Huwag mo na akong sundan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung ipapakita ko sa iyo ang kakayahan ko sa Tianjin City. Pagkasabi nito, hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod na siya para bumaba ng eroplano. Ngunit pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng flight attendant. Sinabi ng flight attendant, paumanhin po, ma'am. Ang Tianjin Airport ay pansamantalang isinara. May hinihintay pong importanteng bisita na bababa ng eroplano. Kaya hindi pa po kayo maaaring bumaba. Kumislap ang pagkagulat sa mga mata ni Chi Chonjiao. Dahil lang sa paghihintay sa isang importanteng tao ay isasara ang buong airport. Wala pang ganitong nangyari sa Tianjin. Sino kayang napaka-importanteng tao ito? Sa sandaling iyon, hinanap ng flight attendant ang numero ng upuan at lumapit sa kanya.
Buong galang na sinabi. Kagalang-galang na Ginoong Chen. Maaari na po kayong bumaba ng eroplano. Agad na nagkagulo ang first class. Lahat ng tao ay sabay-sabay na napatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Chi Chonjiao. Para siyang nakakita ng multo. Kakalabas lang ng kulungang ito. Paano siya naging importanteng tao? Pati si Chen ay natigilan. Sa pagkakaalala niya, wala siyang kaibigan sa Tianhai. Opo, kayo nga po. Saglit siyang nag-isip at tumayo. Sa gitna ng mga titig na puno ng pagkamangha. Bumaba siya ng eroplano. Pagpasok pa lang sa airport, nakita niya ang isang matipunong lalaki na nasa katanghaliang gulang na mabilis na sumalubong. Magalang na sinabi, "Ako po si Zhang Kangding, ang ika-13 Hallmaster ng Dragon God Hall. Maligayang pagdating Ginoong Chen sa Tianhai. Kung makikita ito ng mga taga Tianhai, siguradong malalaglag ang kanilang panga." Ang Zhang Kangding na ito ay ang kinikilalang hari ng underworld na tinatawag na Zhang Longwang. At siya pa ang ika-13 Hallmaster ng Dragon God Hall. Doon lang niya naalala ang isang hamak na bilanggo na araw-araw naglilinis ng kabeta para sa kanya sa kulungan. Na minsay nagyabang na siya ang nagtatag ng Dragon God Hall. Na may napakalakas na impluensya. Napangiti na lang siya ng mapakla. Ang mga to, kung ano-anong gimmick ang ginagawa para manuyo. Saka sinabi, "Paalisin mo na sila lahat. Dalhin mo ako kay Ouyang Chen." Pagkaalis niya, si Chi Chonjiao ang huling bumaba. Hindi mapakali. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang eksenang nakita kanina. Hinailan niya ang flight attendant. Naglagay ng isang kahon ng regalo sa kamay nito. At pabulong na nagtanong, "Maaari mo bang ibunyag ng kaunti ang pagkatao ni Ginoong Chen?" Sino ang nagpasara ng airport? Sinulyapan ng flight attendant ang kahon ng regalo. Napailing na lang. "Hindi ko po alam ang pagkatao ni Ginoong Chen. Pero ang narinig ko, ang nagpasara ng airport ay tila nakasuot ng unipormeng istilong Zhongshan." Nang marinig ito ni Chi Chonjiao, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Damit na istilong Zhongshan. Walang departamentong gumagamit ng ganyang uniforme. Hindi kaya tumakas sa kulungan ang taong yun. Ang pagsusuot ng damit na istilong Zhongshan ay para itago ang kanyang pagkatao habang hinuhuli siya. Oo, siguradong ganoon nga. Sa wakas, hindi ko na kailangang mag-alala na hahanapin niya ako. Zijiao Manor. Ito ang tahanan ni Ouyang Hai. Ang pinakamayamang tao sa Tianhai. Bakit ang daming tao sa labas ng tarangkahan? Nakaupo siya sa kotse. Tinitingnan ng ilang dosenang tao na nagkukumpulan sa labas ng malaking tarangkahan. Puno ng pagtataka ang mukha. Agad na nagpaliwanag si Zhang Kangding. Si Ouyang Chen, anak ni Ouyang Hai. Isang taon na ang nakalipas ay nagkaroon ng kakaibang sakit. Araw-araw siyang tulog ng tulog. Kamakailan, nakaimbita siya ng isang pantas na nagsabing iyon daw ay sakit sa pag-ibig. Kailangang hintayin ang taong itinakda para gisingin siya. Kaya lahat ng binata sa lungsod ay nagsidatingan. Napaikot ang mga mata niya nang marinig ito. Anong klaseng mga kasunduan sa kasal ang ibinigay sa kanya ng matandang yon? Si Chi Chonjiao ay kusang humihingi ng kanselasyon. Si Ouyang Chen naman ay naghihintay sa kanya hanggang sa magkasakit sa pag-ibig. Pagbalik niya, kailangan niya talagang maningil. Dumating ang takdang oras. Bumukas ang tarangkahan. Habang dahan-daang bumubukas ito, ilang dosenang tao ang nag-uunahang pumasok. "Umuwi ka na. Papasok ako para tingnan." Tinulak niya ang pinto ng kotse. Lumakad patawid sa manor patungo sa sala ng villa. Sa gitna ng sala, sa sofa, nakaupo si Ouyang Hai na may pagod na ekspresyon. Sa kaliwa niya ay isang matandang lalaki na mukhang ermitanyo. "Mga Ginoo, simulan na ang paghahanap sa taong itinakda." Mahinang sabi ni Ouyang Hai. Tumango ang matandang lalaki. Bamulong ng ilang hindi maintindihang orasayon. Pagkatapos ay inutusan ng bawat isa na hiwaan ang daliri at magpatak ng isang patak ng dugo sa isang mangkok. Lahat ay sabik na hiwaan ang daliri. Tutal sino mang magiging taong itinakda para kay Ouyang Chen ay aasenso na habang buhay. Haha, nang makita niya ang prosesong ito, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Hulaan ang taong itinakda gamit ang dugo para subukan. Akala mo ba nagpapatak ng dugo para kilalanin ang kamag-anak? Anong tinatawa-tawa mo? Agad na nagalit si Ouyang Hai. Siya ay balisa na, at ang tawa ni Chen ay direktang nagsindi ng kanyang galit. Agad na napunta ang tingin ng lahat kay Chen. Kalmadong sinabi ni Chen, "Tumatawa ako dahil ang paraang ito ay hindi lang hindi makakahanap ng taong itinakda, kundi papalalain pa ang kanyang sakit, na magiging dahilan ng mas malalim niyang pagka-comatose. Siyempre, kung uubusin ang dugo, baka magising pa siya dahil sa amoy." Ano? Ang binatang nakatayo sa tabi ay nanlisik ang mata at malamig na sumigaw. Nang ahas kang magsalita ng walang batayan tungkol sa sakit. Akala mo ba isa kang milagrosong doktor? Tama ka nga, sagot ni Chen na may kalmadong ekspresyon.
Balat ng ahas mula sa panahon ng Jingza. 2 taong gulang na TM Zon. Ulo ng tandang mula sa taong iyon. Gamitin ang nyebe ng mayo para pakuluan ang gamot. Garantisadong gagaling ang sakit. Bagamat alam ni Chen na 80% ng sakit ni Uyang Chen ay dahil sa kagagawa ng iba. Ang race 8 na ito ay talagang makakapagpagaling. Agad na napatalon sa galit ang binata. Sumisigaw. Saan ka kukuha ng balat ng ahas sa panahon ng Jingza? Paano makakaligtas ang TM Zon sa taglamig? At saan ka kukuha ng nyebe sa mayo? Magsalita ka pa ng kalokohan. Puputulin ko ang dila mo. Lumingon siya kay Uyang Hai. Puno ng pahiwatig ang boses. Tiyo Uyang. Ang taong ito, pagkapasok pa lang ay nagpapapansin na. Halatang may masamang intensyon. Paalisin niyo na siya. Nagdilim ang mukha ni Uyang Hai. Lumingon kay Master Ge para humingi ng payo. Malamig na suminghal si Master Ge at sinabing, pawang kalokohan lang ng isang hamak na tao. Ginoong Uyang. Wala ka bang kakayahang makakilala? Isang tingin ko pa lang sa kanya. Alam ko nang wala siyang anumang kapalaran sa binibini sa buhay na ito. Paalisin mo na siya. Matandang bulag. Paano mo nalaman na wala kaming kapalaran ni Uyang Chen? Pagkasabi nito, natawa ang iba. Ang batang ito, hindi nagtagumpay sa pagpapapansin. Gusto pang magsalita ng walang galang. Nagalit din si Uyang Hai. Sumigaw. Bastos na bata. Ito ay isang pantas na inimbitahan para gamutin ang aking anak. Paano mo siya aasarin? Gayunpaman, itinaas ni Master Ge ang kanyang kamay. Senyales na huwag kumilos. Dahan-dahan siyang lumakad papunta kay Chen. Malamig siyang tinitigan. Ako, kahit hindi gaanong magaling, ay nag-aral ng daw sa loob ng 50 taon. Sa edad na 3, namulat ako. Sa edad na 8, nagkaroon ako ng guro. Sa edad na 16, nakikita ko na ang kapalaran. Ang yin at yang, feng shui, ang mga auspicious at inauspicious na bagay ng Chimen. Lahat ay makikita ko sa isang tingin. Tiningnan ko ang iyong hitsura at alam kong wala kang kapalaran sa binibini. Nang ahas kang tawagin akong bulag. Sa sandaling iyon, casual na kinuha ni Chen ang isang kasulatan ng kasal at iniabot ito sa harap ng matanda. Sinasabing, kung hindi ka bulag, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito ba ang tinatawag mong walang kapalaran? Kasulatan ng kasal, nanlaki ang mga mata ng mga master. Agad na natigilan. Sa panig ng lalaki, Zhao Pingen. Sa panig ng babae, Uyang Chen. Lumapit din si Uyang Hai. Nang makita ang kasulatan ng kasal, napasigaw siya sa gulat. Totoo ba ang sinabi ng matandang Ginoo? Naalala niya na bago pumanaw ang kanyang ama, sinabi nito na may inayos na itong kasal para sa kanyang anak na babae mula pagkabata. Naalala niya ito ngunit hindi pinansin. Kinuha pabalik ni Chen ang kasulatan ng kasal. Kalmado ang mukha na nagtanong. Matandang bulag, ipagpatuloy mo ang pagyayabang. Saan na nga ba tayo napunta kanina? Namula ang mukha ni Master Ge. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Peke, siguradong peke ang kasulatang ito. Tinitigan ng binata si Chen. Nag-aapoy sa galit, isa siyang manloloko. Paalisin niyo na siya. May komplikadong ekspresyon si Uyang Hai na nagsabi. Totoo ang kasulatan ng kasal. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Kung mayroon nito, tatanggapin ito ng pamilyang Uyang. Ngunit iba na ang panahon ngayon. Ang kasal ay dapat pa ring depende sa kagustuhan ni Chen Chen. Magpatak ka ng dugo, hintayin nating magising si Chen Chen bago natin pag-usapan. Hindi na kailangang subukan. Naparito ako para kanselahin ang kasal. Itago niyo ang kasulatan. Aalis na ako. Pagkasabi nito, tumalikod si Chen at umalis. Pagdating sa pinto, nag-iwan pa siya ng isang pangungusap. Ang race 8 na iyon ay ituring ninyong kabayaran sa pagkansela ng kasal. Tandaan ninyong gamitin. Agad na nagkagulo ang buong bulwagan. Ang manugang ng pinakamayamang tao sa Tianhai ay ayaw niyang maging. Sobrang mayabang. Siyempre, hindi pinansin ni Uyang Hai ang sinabi ni Chen. Tumalikod siya kasama si Master Ge at ipinagpatuloy ang pagsubok sa dugo. Ngunit halos 10 tao na ang nasubukan. At si Uyang Chen ay nanatiling comatose. Sa huli ay mas mahimbing pa ang tulog. Nang makita ang kanyang anak na ganito, si Liu Yemei ay nataranta na rin. Biglang naalala ni Uyang Hai ang sinabi ni Chen. Agad siyang nagutos. Magmadali, magpadala ng tao para hanapin ang balat ng ahas pagkatapos ng Jingza. Mabilis na dinala ang gamot. Personal na ipinainom ni Uyang Hai kay Uyang Chen. 2 lagok lang. Dahan-daang iminulat ni Uyang Chen ang kanyang mga mata. Agad na natigilan ng lahat. Si Uyang Hai ay sobrang nasabik na halos mapatalon. Nagmamadaling sinabi, bilisin nyo, imbitahin nyo pabalik si Chen Pingen. Samantala, pagkalabas pa lang ni Chen sa Zizhou Manor, natukoy na niya ang susunod na target para sa pagkansela ng kasal. Si Ye Yaoqing mula sa Imperial Capital.
ngunit nagpa siya muna siyang maghanap ng kainan para punuin ang kanyang tiyan. Gayunpaman, nang madaanan niya ang isang pribadong silid na bahagyang nakaawang ang pinto. Napansin ng kanyang mga mata na isa sa mga nandoon ay si Chi Chonjiao. Bakit ba kung saan-saan ko siya nakikita? Ngunit hindi niya ito pinansin. Diretsong umupo sa isang mesa sa malaking bulwagan. Sa loob ng pribadong silid, itinaas ni Chi Chonjiao ang kanyang baso ng alak at sinabing, "Boss Wang, ang basong ito ay para sa inyo. Sana sa pagkakataong ito ng supply ng materyales, mabigyan nyo ng prioridad ang aming pamilyang Chi. Sisiguraduhin namin ang kalidad." Si Boss Wang ay walang ganang iwinasiwas ang kamay at sumagot, "Pag-usapan na lang natin mamaya." Tumigas ang ngiti ni Chi Chonjiao. Nag-aalala sa kanyang puso, kaka-take over pa lang niya sa pamilyang Chi. Kailangan niya ng tagumpay para patunayan ang sarili. At ang taong nasa harap niya ay isang mahalagang tao. Nagtanong siya ng may pag-iimbestiga, "Boss Wang, may bumabagabag ba sa inyo? Kung may maitutulong ako, hinding-hindi ako tatanggi." Sinulyapan siya ni Boss Wang at sinabing, "Sige, ngayong hapon, darating sa Tianhai ang binibini ng pamilyang Ye mula sa Imperial Capital. Kung matutulungan mo akong makipagkita sa kanya kahit isang beses lang, hindi lang ang mga materyales na ito, pati ang mga susunod pa ay ibibigay ko lahat sa pamilyang Chi." Natigilan si Chi Chonjiao. Pamilyang Ye, iyon ay isang makapangyarihang pamilya na hindi kayang abutin. Saan siya kukuha ng ganoong koneksyon? Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang binibini ng pamilyang Ye. Pagbaba pa lang ng eroplano, isinara na ang buong airport. Ang ganoong antas, huwag na nating pangarapin sa buhay na ito. Tama, ang ganoong level ay talagang hindi maabot. Narinig ko na ang binibini ng pamilyang Ye ay kasing ganda ng diwata. Nakakabighani. Narinig ni Chi Chonjiao ang kanilang usapan. Pinag-isipang mabuti, at sinabing, "Boss Wang, nagkakamali kayo. Ang pagsasara ng airport kaninang hapon ay hindi dahil sa pagdating ng binibini ng pamilyang Ye, kundi para hulihin ang isang takas na bilanggo. Hulihin ang takas na bilanggo." Nagulat ang lahat. Tumango si Chi Chonjiao at ikinwento ang buong nangyari sa airport. Ganun pala, isa lang palang hamak na tao. Akala ko pa naman dumating si binibining Ye. Nalungkot ako buong hapon. Nakahinga ng maluwag si Boss Wang. Agad na sumang-ayon ng iba. Ang ganyang klaseng extra, dapat pa bang pag-aksayahan ng pansin ni Boss Wang? Hayaan niyo akong magtanong kung saan siya nakakulong. Hahanap ako ng taong aasikaso sa kanya. May kakilala rin ako sa kulungan. Nang marinig ito ni Chi Chonjiao, kumirat ang kanyang puso. Naiisip niya ang kalagayan ni Chen doon. Siguradong hindi komportable, ngunit naisip niya rin, hindi ba't siya rin naman ang may gawa nito sa sarili niya? Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Tumayo si Chi Chonjiao para lumabas at sagutin ito. Pagkalabas pa lang ng pinto, bigla siyang sumigaw. Narinig ito ng mga tao sa pribadong silid. Nagmamadaling lumabas para magtanong, "Boss Chi, anong nangyari? May masakit ba sa inyo?" Tila hindi narinig ni Chi Chonjiao ang kanilang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatitig diretso kay Chen Pingen sa sulok ng bulwagan. "Bakit siya nandito? Gusto ko lang namang kumain." Pabulong na sinabi ni Chen. Naiinis na rin sa kanyang puso. Bakit siya lumabas dito? Kahit hindi pa busog, tinatamad na siyang makipagtalo. Ibinaba niya ang kanyang mga chopsticks at tumayo para umalis. Tigil. Nahimasmasan si Chi Chonjiao. Nagngangalit sa galit. Sumugod siya sa harap ni Chen at sumigaw. "Sinabi ko na, hindi tayo magkauri. Huwag mo na akong sundan. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao?" Pagkasabi nito, agad na naunawaan ng mga tao sa paligid. Lumalabas na isa siyang stalker na sumusunod pa sa tao. Kaya pala ganoon katindi ang reaksyon niya. Wala nang masabi si Chen. Hindi niya alam kung saan nakukuha ng babaeng ito ang kumpiyansa. Nagtanong si Chen, "Aling mata mo ang nakakita na sinusundan kita?" Tabi. Sa sandaling iyon, lumabas din si Boss Wang mula sa pribadong silid at nagtanong, "Boss Chi, sino ang batang ito?" "Siya yung takas na bilanggo na sinasabi ko kanina na nahuli sa airport. Hindi ko alam paano siya nakatakas ulit." Pagkasabi nito, agad na tumahimik ang buong restaurant. Takas na bilanggo. Ang taong ito ay takas na bilanggo. Ang mga taong kanina pa gustong bugbugin si Chen ay nagsiurungan lahat. Lalong nanigas si Boss Wang. Makipag-away sa isang takas na bilanggo. Hindi ba't paghahanap iyon ng kamatayan? Bakit hindi niya sinabi agad? Lahat ay nagsisisi. Takot na mapansin sila ni Chen. Nang marinig ni Chen ang pagpapakilala sa kanya, medyo nainis siya. Ngunit nang makitang hindi na nangangahas maging bastos ang mga tao sa paligid, tinamad na siyang magpaliwanag. Diretsyong nilagpasan si Chi Chonjiao para lumabas. Tigil. Muli siyang hinaranggan nito sa harap.
Pilit na nagpapakalma at sinabing, dapat mong tiyakin na hindi ka na magpapakita sa harap ko. Kung hindi, huwag kang umasang makakalabas sa pintong ito ngayon. Paano mo ako pipigil ang hindi makalabas? Nang titigan siya ni Chen, nanlamig ang buong katawan ni Chi Chonjiao. Bigla niyang naalala na si Chen ay isang kriminal kapag nagwala. Kahit anong bagay ay kaya niyang gawin. Ngunit hinding-hindi siya maaaring sumuko. Kung susuko siya ngayon, ano na lang ang mangyayari sa hinaharap? Kaya, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at sumigaw. Boss Liu, tawagan mo na ang kaibigan mong pulis. Nang marinig ito ni Boss Liu, halos maihi siya sa takot. Nagmamadaling iwinasiwas ang kamay. Wala akong kilalang pulis. Wala. Kung tatawag ako at hindi pa dumarating ang kaibigan ko, mabubugbog na ako. Tanga lang ang tatawag. Puno ng pagtataka ang mukha ni Chi Chonjiao. Agad siyang lumingon sa iba. Boss Zhang, hindi ba't marami kang kaibigan sa kulungan? Baka may boss siya doon. Halos masuka ng dugo si Boss Zhang. Paano kung ang tinutukoy ay kaaway niya? Paulit-ulit siyang umiling. Hindi ko kilala. Wala akong kaibigan doon. Namula ang mukha ni Chi Chonjiao. Tiningnan niya ang lahat na may mga matang humihingi ng tulong. Ngunit lahat ay umiwas. Tulungan siyang harapin ng isang takas na bilanggo. Tanga ba sila? Hindi siya makapapayag. Sa huli ay inilagay niya ang kanyang pag-asa kay Boss Wang. Tutal, siya ang pinakamakapangyarihan doon. Sa puso ni Boss Wang. Nagmumura siya. Ngunit sa kanyang mukha ay kailangan pa ring magpakita ng pilit ng ngiti. Sinabi niya, nakababatang kapatid. Kalalabas mo lang ba ng kulungan at naghahanap ng trabaho? May trabaho ako rito. Ang panimulang sahod ay 5 yuan kada buwan. Baka gusto mong pag-isipan. Malamig na tumawa si Chen at sumagot. 5,000. Sa kulungan. Para makaiwas sa isang suntok ko. Kailangan nilang maglabas ng hindi bababa sa 1,000,000. Pagkatapos, kalmado niyang sinabi, alis. Agad na namula ang mukha ni Boss Wang at ng iba pa. Nang makita ito ni Chi Chonjiao, nagngangalit siyang sumigaw kay Chen. Anong ipinagyayabang mo? Huwag mong isipin na dahil wala kang sapin sa paa ay hindi ka natatakot sa may sapatos. Ito ay realidad, hindi nobela. Ngayon, palalampasin kita, pero sa susunod na makita kita. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Ngunit pagkasabi pa lang niya nito, isang malalim na boses ang biglang narinig mula sa labas ng pinto. Sino ang gusto mong pagsisihin habang buhay? Nakilala ng lahat ang matandang lalaki, siya si Butler Fu. Ang katiwala ng pinakamayamang pamilya. Ang mga uyanghay. Agad nang umiti ng malapad si Boss Wang para sa malubong. Butler Fu, bakit po kayo naparito? Ang iba ay ngumiti rin at bumati. Hindi man lang sumulyap si Butler Fu. Diretsong lumakad sa harap ni Chen. Yumuko ng malalim. At sinabing, Ginoong Chen, nabigla po kayo. Hayaan niyo na po akong asikasuhin ang mga bagay dito. Pagkasabi nito, bigla siyang tumingin ng masama kay Chi Chonjiao. At nagsalita ng may diin. Nang ahas kang pagbantaan ang kagalang-galang na bisita ni Ginoong Uyang. Naghahanap ka ng kamatayan. Nanigas ang buong katawan ni Chi Chonjiao na parang tinamaan ng kidlat. Si Boss Wang at ang iba pa ay nanlaki ang mga mata na halos lumuwa. Ang batang ito ay kagalang-galang na bisita pala ng pinakamayamang tao. Inayos ni Butler Fu ang leleyan ng manggas ng kanyang bestido at nagutos. Agad kang lumuhad at humingi ng tawad kay Ginoong Chen. Kung hindi, sisiguraduhin kong maglalaho ang inyong pamilyang Chi sa Tianhai. Ako, nagsalita si Chi Chonjiao. Nanginginig ang dalawang binti. Akmang luluhod. Hayaan mo na. Agad na nagsalita si Chen. Bilang konsiderasyon sa sinabi niya noong kinansela ang kasal na tutuparin niya ang 3 kondisyon. Binigyan niya ito ng pagkakataon. Lumingon si Chen at tinanong si Butler Fu. May kailangan po ba kayo sa akin? Nais po kayong imbitahang bumalik ni Ginoong Uyang. Saglit siyang nag-isip. Tutal, hindi rin naman siya makaalis ngayon. Sige, tingnan na lang natin. Nang makitang mayabang na umalis ang dalawa, agad na sumabog sa gulo ang pribadong silid. Itinuro ng ilang boss ang mukha ni Chi Chonjiao at galit na nagmura. Sinabi mong isa siyang takas na bilanggo. Paanong naging kagalang-galang na bisita siya ng pinakamayamang tao? Kung mapaghigantihan kami dahil dito, hinding-hindi kita patatawarin. Ginagawa mo ba kaming katatawanan na parang mga unggoy? Walang may depensa si Chi Chonjiao. Blanko ang kanyang isip. Paulit-ulit niyang inisip ngunit hindi niya maintindihan kung paano naging kagalang-galang na bisita ng pinakamayamang tao si Chen. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ng pakikitungo si Boss Wang at sinabing, Boss Chi, walang problema ang ating kooperasyon. Pero kailangan mong imbitahin si Ginoong Chen bilang tagapamagitan. Sa Zijou Manor, masayang ipinakilala ni Uyang Hai. Chen, ito ang iyong kasintahan.
Si Chen Pingan ang nagligtas sa iyo. At siya rin ang iyong kasintahan. Hindi siya. Malamig na nagsalita si Uyang Chen. Itay, sinabi ko na, hinding-hindi ako mag-aasawa sa buhay na ito. Huwag niyo akong pilitin. Pagkasabi nito, tiningnan pa niya si Chen nang may pagkasuklem. Ngumiti si Chen at sinabing, nagkataon lang, wala rin akong balak magpakasal. Agad na parang napahiya si Uyang Hai. Tumayo si Liu Yemei para mamagitin at nagtanong, Munting Chen, ano ang trabaho ng iyong mga magulang? Wala akong ama at ina. Casual na sagot ni Chen. Biglang tumahimik ang paligid. Bahagyang kumunat ang noo ni Liu Yemei. Walang ama at ina. Akala ko pa naman galing siya sa isang malaking pamilya. Nagtanong pa siya, kung gayon, paano ka nabuhay sa nakalipas na 3 taon? Bakit hindi ka dumating 3 taon na ang nakalipas? Nang mabanggit ito, medyo nainis din si Chen at tapat na sumagot. Sinabi ng aking guro na maghintay ako sa kanya sa kulungan. Kulungan. Mabilis na nanlamig ang mukha ni Liu Yemei. Sa kulungan, walang mabuting tao, at gusto pa niyang pakasalan ng aking anak. Karapat-dapat ba siya? Mabilis na nagbago ang ugali ni Liu Yemei. Sinabi niya kay Uyang Chen. Chen, 1 taon ka nang may sakit. Si Xu Baoshi ay madalas kang bisitahin. Sa hinaharap, maging mabait ka sa kanya. Lumingon naman si Liu Yemei kay Uyang Hai. Asawa, malapit nang dumating sa Tianhai para mamuhunan ng binibini ng pamilyang Ye mula sa Imperial Capital. Si Ye Yaoqing, kailangan mong maghanda ng husto. Subukang makipagtulungan sa pamilyang Ye. Pumunta ka na sa silid-aklatan para maghanda. Siyempre, naintindihan ni Uyang Hai ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Gusto nitong gampanan ng papel na kontrabida para paalisin si Chen Pingan. Akala niya'y mayaman ang pinagmulan ni Chen Pingan. Hindi niya inaasahang wala pala itong ama at ina. At nakulong pa. Napansin ni Chen ang pagbabago sa ugali ni Liu Yemei. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang pagkakataong ito. Nagtanong siya ng may pag-iimbestiga. Tita Liu, ang binibini ba ng pamilyang Ye sa Imperial Capital ay nagngangalang Ye Yaoqing? Tila umiiwas si Liu Yemei. Umatras ng 2 hakbang na parang nakakita ng masamang espiritu. At sinabing, anong kinalaman niyan sa'yo? Sa hinaharap, huwag mo na akong tawaging tita. Hindi tayo malapit. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Chen. Tunay ngang ang mga babae, anuman ang edad, ay napakadaling magbago. Pak, isang bank card ang inihagis sa coffee table. Malamig na tiningnan ni Liu Yemei si Chen mula sa itaas at sinabing, may 1,000,000 dito, kunin mo at umalis ka na agad. Sa hinaharap, ayokong makarinig ng anumang chismis tungkol sa iyo at sa pamilyang Uyang. Sinulyapan ni Chen ang card. Biglang natawa, naalala ang sinabi ng kanyang guro. Madalas makipagkumpetensya sa mabubuting kaibigan. Huwag makipagtalo sa mga handgal na aso tungkol sa tama o mali. Sinabi ni Chen, hindi ako kasing antas ninyo. At saka, ang kahirapan ay hindi ninyo kasalanan. Ang kahirapan na hindi ninyo nalalaman ang siyang kasalanan ninyo. Ang 1,000,000 ito, kunin ninyo at ibigay bilang pabuya sa kanya. Pagkasabi nito, tumayo siya at umalis. Gayunpaman, ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Agad na bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Namutla sa galit si Liu Yemei. Bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Siya ang asawa ng pinakamayamang tao sa Tianhai. Ngunit may nagsabi sa kanyang mahirap siya. Kung hindi lang siya nag-aalala na dati itong nakulong, siguradong sasampalin niya ito ng 2 beses. Nagutos siya, bibigyan kita ng 10 minuto para tumawag ng sasakyan at umalis sa bahay ko. Kung hindi, tatawag ako ng mga gwardya para itapon ka sa labas. Tinamad sumagot si Chen. Kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Zhang Kangding. Pinapanta ito para sunduin siya. Sa sandaling iyon, narinig ang ingay mula sa hagdanan. Puno ng pagkahiya si Uyang Hai habang bumababa. Nag-aalala siyang magagalit ang kanyang asawa sa tao. Bilang pinakamayamang tao, hindi kailangang makipagmatigasan sa ganitong klaseng hamak na tao, madudumihan lang siya. Kaya dahan-dahan siyang nagsalita. Munting Chen, aalis ka na ba? Ang lakas ng ulan sa labas. Baka gusto mong ipaayos ko kay Butler Fu ang sasakyan para ihatid ka. Hindi maaari. Agad na tumutol si Liu Yemei. Ang ganitong klaseng tulisan na nakulong na. Anong klaseng disenteng kaibigan ang makikilala niyan? Huwag mong dudumihan ang sasakyan natin. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang kanyang salita. Pumasok si Butler Fu at sinabing, Ginoo, si Zhang Longwang po ay nasa tarangkahan na. Zhang Longwang. Natigilan sina Uyang Hai at Liu Yemei nang marinig ang pangalang ito. Sino sa Tianhai ang hindi nakakakilala sa emperador na ito ng underworld? Biglang napangisi si Liu Yemei habang tinitingnan si Chen. Tamang-tama ang dating niya. Baka kilala siya ng kaibigan mo.
Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Liu Yemei. Si Chen Ping'an. Ang hamak na taong ito nakalalabas lang ng kulungan. Kailangan pa niyang tumawag ng kapwa bilanggo para sunduin siya sa buong Tianhai City. Sa mga nakulong na, ilan ba ang hindi tauhan ni Zhang Longwang? Kapag dumating ang kaibigan niya at makita si Zhang Longwang, siguradong mamamatay sa takot. Haha, malamig na tumawa si Chen. Nang marinig ang tawa, nagngangalit sa galit si Liu Yemei. Naiinis din si Ouyang Hai. Masyadong mayabang ang taong ito. Mamaya, hahayaan niyang turuan siya ni Zhang Longwang. Habang iniisip ito, inimbitahan na ni Butler Fu si Zhang Kangding na pumasok. Agad na ngumiti ng mapanuyo si Ouyang Hai para sa malubong. Nagmamadali ring ngumiti si Liu Yemei. Maligayang pagdating, Zhang Longwang. Ngumiti rin si Zhang Kangding. Itinaas ang dalawang kamay na akmang yuyuko bilang tugon. Huwag mo silang pansinin. Nandidiri ako. Biglang nagsalita si Chen at pagkatapos ay minadali ito. Bilisan mo nang magmaneho. Ayoko nang manatili rito kahit isang sandali pa. Pagkasabi nito, natigilan sina Ouyang Hai at Liu Yemei. Sa ganitong sitwasyon, siya ba ang dapat magsalita? At saka, ano ba ang pinagsasabi niya? Akmang magagalit na sana sila. Nang biglang nanginig sa takot si Zhang Kangding. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Agad na binuksan ang payong at pinangunahan ang daan. Sinasabing, opo, kasalanan po ng hamak na lingkod. Ginoong Chen, dito po ang daan. Agad na natulala sina Ouyang Hai at Liu Yemei. Para bang may kulog na umalingaw-ngaw sa kanilang mga isip. Si Zhang Longwang ay dumating para sunduin si Chen Ping'an. Ang emperador na ito ng underworld ay tinatawag ang sarili niyang hamak na lingkod sa harap ni Chen Ping'an. Asawa ko. Ano ba ang trabaho ni Chen Ping'an? Takot na tanong ni Liu Yemei. Nang maalala ang kanyang ugali kanina kay Chen, bigla siyang kinilabutan. Ako, hindi ko rin alam. Sira ang loob na sabi ni Ouyang Hai. Ang eksena kanina ay talagang binaligtad ang kanyang pangunawa. Kailan pa naging ganito kamagalang ang kilalang-kilalang si Zhang Longwang sa iba? Nagkatinginan silang dalawa, sabay na mabilis na tumakbo papunta sa silid ni Ouyang Chen. Pagkasakay sa kotse, maingat na sinulyapan ni Zhang Kangding si Chen at nagtanong. Kailangan po bang asikasuhin ang pamilyang Ouyang? Bahala ka. Walang ganang tumingin si Chen sa labas ng bintana. Nag-text siya sa warden. Humihingi ng matutuluyan. Mabilis siyang nakatanggap ng tugon. Sa kulungan, may isang kriminal sa ekonomiya na tinaguriang Emperor of Construction Workers. Mayroon siyang isang villa sa Tianhai na tinatawag na Cloud Pavilion Sky Palace. Na sinasabing pinakamagandang villa sa Tianhai. Kriminal sa ekonomiya. Doon lang niya naalala na sa Mingdo Prison. Minsan siyang casual na nagsabi na pakakainin niya ito ng busog sa loob ng isang buwan. Hindi niya inaasahang naaalala pa pala nito. Nang itulak niya ang pinto ng villa, matalas niyang naramdaman ang tunog ng agos ng tubig sa itaas at ang mahinang halimuyak. Kung hindi siya nagkakamali, malamang na inayos ito ng Emperor of Construction Workers na iyon. Ngunit ilang araw lang siyang makikitira rito. Marunong talaga itong manuyo. Umupo siya sa sofa. Balak niyang hintayang matapos maligo ang babae bago niya ito paalisin. Bagamat may natural na bango ang katawan nito na nagpapatunay na birhen pa siya. Sinabi ng kanyang guro na hindi siya maaaring basta-basta mawalan ng kanyang orihinal na yang essence nang walang pahintulot nito. Sa sandaling iyon, biglang may narinig siyang mga yabag. Agad siyang tumingin. At nang makita niya ang eksena sa hagdanan, para siyang pinukpok ng martilyo sa ulo. Sa hagdanan ay isang babae. Maputi ang balat, matatalas ang mga tampok ng mukha, basang-basa ang buhok, at may bahid pa ng pamumula sa mukha na parang kagagaling lang maligo. Nagkatinginan silang dalawa. Agad na umiwas ng tingin si Chen. Iniisip sa sarili na sobra na ang panunuyo ng kriminal sa ekonomiya na ito. Isang tunog ng paglunok ang malinaw na narinig sa tahimik na sala. Pilit na ibinaling ni Chen ang kanyang ulo. Gumalaw ang kanyang lalamunan. At sinabing, magbihis ka ng maayos at umalis ka na. Namula ang mukha ng babae. Tiningnan siya, at kumislap ang sunod-sunod na matatalim na tingin sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo, ang tunog ng sinturon ng bathrobe na kumakaskas sa rehas ng hagdanan ay dahan-daang lumayo. Doon lang nakahinga ng maluwag si Chen. Makalipas ang ilang sandali, muling narinig ang mga yabag sa hagdanan. Tumingala si Chen at nakitang nakasuot na ito ng isang napakaakit na pulang alak na nightgown. Bakit ka nakasuot ng pantulog? Hindi ko kailangan ng serbisyo. Umalis ka na agad. Muling kumislap ang matalim na tingin sa mga mata ng babae. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang mukhang puno ng pang-aakit. Habang bumababa ng hagdan, nakangiti siyang sinabi, sabi ng bibig mo hindi mo kailangan. Pero ang katawan mo ay napakatapat naman.
Kapatid, nahuli kitang nahihiya. Agad na yumuko si Chen. Pagkatapos ay gusto na lang niyang maghanap ng butas para pagtaguan. Gaano man kitigas ang kanyang dila, sa huli ay wala pa siyang karanasan. At ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng babae kaya hindi niya makontrol ang sarili. Hirap siyang nagsalita, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Umalis ka na, pero ito ang bahay ko. Lumapit ang babae sa tabi niya. Kumikislap na parang seda ang kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng serbisyo. Pero ako, kailangan ko, kapatid. Sa tingin ko, hindi ka pa nakakahawak ng babae. Di ba? Ganito na lang. Pagsilbihan mo akong mabuti ngayong gabi. Gagawin kitang lalaking may-ari ng Cloud Pavilion Sky Palace. Ano sa tingin mo? Agad na nalito si Chen. Bahay niya ito. Hindi ba't bahay ito ng Emperor of Construction Workers na iyon? Paano ito naging bahay niya? Posible kayang siya ang alagang ibon na lihim na inaalagaan ng Emperor of Construction Workers na iyon? Posible, sa tingin ng kanyang kalungkutan. Para siyang mga napabayaang asawa ng emperador. Posible rin namang bahay natin ito. Mahina ang boses ng babae na parang bulaklak ng orchid. Ipinatong ang kamay sa balikat ni Chen. At nangaakit na sinabi, kapatid, umakyat ka muna at maligo. Susunod agad ako. Magsaya tayo. Sa pagdampi ng babae, bumilis ang tibok ng puso ni Chen. Nang marinig pa niya ang halik nito sa hangin. Pakiramdam niya ay sisubog na ang kanyang katawan. Sa kanyang puso, galit na galit niyang minumura ang Emperor of Construction Workers na hindi tao. Na tinuruan itong maging ganito. Mabilis siyang tumakbo paakyat na parang baliw. Hindi dahil nahulog ang loob niya, kundi para gumamit ng malamig na tubig para pakalmeyan ang sarili. Ngumiti ang babae na parang bulaklak at sinabing, tandaan mong maligo ng mabuti at hintayin ako sa kama. Pagkasabi nito, tumalikod siya. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinuha ang telepono at tinawagan ang mga gwardya. 4 na gwardya ang mabilis na dumating. 5 minuto na ang nakalipas. May isang lalaking pumasok sa villa. Nasa itaas siya. Nang marinig ito, nagulat ang mga gwardya. Bagsak. 4 na tao ang sabay-sabay na lumuhad. Sabay-sabay na nagsabi, kasalanan po ng mga lingkod. Ngayon lang po ito. Iwinasiwas ng babae ang kamay. Utos, dalhin niyo siya palabas. Huwag niyo siyang sasaktan. At huwag niyo siyang hahayaang magsalita ng kung ano-ano. Opo, salamat po, binibini. Mabilis na umakyat ang 4 na tao. Sa banyo, narinig ni Chen ang mga yabag sa labas. Kinabahan siya. Mabilis na kinuha ang tuwalya at ibinalot sa kanyang katawan. Nagtanong, sino kayo? Nagkatinginan ang mga gwardya. Kumislap ang matalim na tingin sa kanilang mga mata. At sinabing, bata, sumama ka sa amin palabas. Walang oras. Dito na lang kayo magsalita. Walang pasensyang sabi ni Chen. Naghahanap ka ng kamatayan. Agad na ikinuyom ng nangungunang gwardya ang kanyang kamao at sinuntok diretso sa mukha ni Chen. Narinig ng babae ang ingay at tumayo mula sa sofa. Gayunpaman, nang makita niyang gumugulong pababa ng hagdanan ang 4 na tao, malinaw na nakita ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Lahat sila ay mga eksperto na personal na pinili ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, nakatayo si Chen sa hagdanan. Nakabalot ng tuwalya, maingat na nagtanong ang babae. Sino ka? Ano ang pakay mo? Nang makita ni Chen na nagbihis na ito, bahagya siyang nadismaya, ngunit kalmado pa ring sumagot. Huwag kang matakot, ako si Chen Pingen. Kasama sa kulungan ng Emperor of Construction Workers. Kalalabas ko lang kaya makikitira muna ako ng ilang araw. Ngunit dahil nandito ka, aalis na ako bukas. Kay Zhongyang. Kaibigan ka pala ni Zhongyang. Bakit hindi mo sinabi agad? Akala ko magnanakaw ang pumasok. Kapatid, hindi ka basta-basta kong manakit. Hindi ko alam kung palagi ka bang ganito kalakas. Puno ng pahiwatig na tanong ng babae. Haha, nang marinig ito, napailing si Chen. Ang babaeng ito ay talagang isang demenyita. Bawat salita ay naglalaman ng pang-aakit. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito at seryosong sinabi. Ang mga kaibigan ay hindi maaaring magkaroon ng masamang intensyon sa asawa ng kaibigan. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano sa akin. Bukas, aalis na ako. Hindi makapagsalita ang babae sa sinabi ni Chen. Tiningnan niya ang likod nito at mapanuksong sinabi. Munting demonyo, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Sa puso mo. Naaalala mo ako, di ba? Halos matisod si Chen. Nagmamadaling bumalik sa silid tulugan. Ngumiti ang babae na parang bulaklak. Saglit na nag-isip, at kinuha ang kanyang telepono para ipaalam sa buong Tianhai City. Bukas ng gabi, alas 8, ako, si Ye Yuking, ay iaanunsyo ang aking partner sa kooperasyon. Pagkatawag pa lang niya, agad na nagkagulo ang buong Tianhai. Sa silid tulugan,
Mahimbing na natutulog si Chen. Kung hindi siya ginising ng telepono, malamang na natulog siya hanggang alas 10. Uyang Chen, paano mo nalaman ang numero ko? Tanong ni Chen. Hindi mahalaga. Malamig ang boses ni Uyang Chen. Halos nag-uutos. Sa loob ng kalahating oras, pumunta ka sa Tianhai Racetrack. Hindi ako pupunta. Walang pag-aalinlangan siyang tumanggi. Una, hindi niya gusto ang utos na tono nito. Pangalawa, pakiramdam niya ay walang kabuluhan ito. Anong sabi mo? Biglang tumaas ang boses ni Uyang Chen. Bilang anak ng pinakamayamang tao at numero 1 kagandahan sa Tianhai, hindi pa siya kailanman tinanggihan. Hindi ako pupunta. Inulit niya ulit saka ibinaba ang telepono. Makalipas ang ilang segundo, muling tumunog ang telepono. Pinilit niyang pigilan ang galit at sinabing, kahit natapos na ang ating kapalaran, dapat pa ring magkaroon ng maayos na pagtatapos. Di ba? Ituring mo na lang itong pagtatapos sa ating kasunduan sa kasal. Hihintayin kita. Pabulong na sinabi ni Chen na, baliw, saka naghanda na ulit matulog. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Ye Yaoqing mula sa labas ng pinto. Kapatid, narinig kitang nagsasalita. Papasok na ako. Ha, pagkatapos, itinulak ang pinto ng silid. Nakasuot pa rin siya ng pulang alak na seda na nightgown. Ang manipis na baywang ay lalong nagpapatingkad sa kanyang kaakit-akit na kurba. Nakangiti siyang tumingin kay Chen at nagtanong, ang pagbukas mo ba ng kumot ay kusang pagtanggap sa akin? Nanigas ang buong katawan ni Chen sa titig nito. Agad niyang hinigpitan ang hawak sa kumot. Puno ng kawalan ng magawa ang kanyang boses. Huwag kang ganyan. Hindi pa ako gising. Nagulat si Ye Yaoqing at sinabing, sakto, hindi pa rin ako gising. Yayakapin kita para matulog. Ha? Nang marinig ito ni Chen, muling nawala ng kontrol ang kanyang katawan. Nang makitang papalapit na ito, agad siyang bumangon. Ibinalot ng mahigpit ang kumot sa sarili. Sumigaw siya, huwag kang lumapit. Napatawa ng malakas si Ye Yaoqing sa kanya. Tingnan mo nga't takot na takot ka. Hindi naman kita kakainin. Sige na. Hindi na kita aasarin. May party mamayang gabi. Sumama ka sa akin. Hindi pwedeng hindi. Nasaktan mo ang gwardya ko. Kailangan mong sumama. Naisip ni Chen na wala naman siyang gagawin sa Tianhai. Kaya pumayag siya. Sige, pwede ka nang lumabas. Komandat ng mapaglaro si Ye Yaoqing. Hindi ako lalabas. Gusto ko pang matulog kasama mo. Halika rito. Yayakapin kita. Takot na tumakbo si Chen para makaligtas. Makalipas ang kalahating oras, sa Tianhai Racetrack, nagbubulungan ang mga tao sa paligid. Narinig ko na magkakaroon ng meeting si Binibining Ye mamayang gabi. Matagal ko nang naririnig, kung makikipagtulungan lang sa binibini ng pamilyang Ye. Para na ring nakahawak ng ginto. Chen, kung hindi ako nagkakamali, ang partner ng pamilyang Ye sa Tianhai ay siguradong ang pamilya nyo. Nakasuot ng propesyonal na kasuotan sa pangangabayo si Xu Baoshi. Nagpapanggap na isang maginoong binata. Malamig na sagot ni Uyang Chen. Kumislap ang isang masamang balak sa mga mata ni Xu Baoshi. Kapag nadala na niya ito sa kama, tingnan natin kung makakapag-angas pa ito ng malamig. Pagkatapos ay ngumiti siya ulit at nagtanong. Nga pala Chen, hindi ko alam kung ano ang pinagmulan ng Chen Pingan na iyon. Pero hindi siya karapat-dapat sa iyo. Mukha siyang isang hamak na manloloko sa kalsada. Bigyan mo lang ng kaunting pera para paalisin. Pagkasabi pa lang nito, narinig ang boses ni Chen mula sa likuran. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na huwag man-iron ng kapwa sa likuran nila? Nang marinig ang boses na ito, mabilis na lumingon ang lahat. Nang makita ni Xu Baoshi si Chen, naging pangit ang kanyang mukha. Akala niya inimbitahan siya ni Uyang Chen para pasalamatan. Hindi niya inaasahang darating din si Chen. Sino ka ba? Bakit ka ganyan makipag-usap kay Ginoong Xu? Naghahanap ka ba ng gulo? Nagsalita ang isang sip-sip. Tamad pansinin ni Chen ang mga hamak na taong ito. Diretsyong tiningnan si Xu Baoshi at nagtanong. Ang hindi pagsagot ay nangangahulugang inaamin mong hindi ka tinuruan ng nanay mo. O wala kang nanay. Pagkasabi nito, agad na namutla ang mukha ng lahat. Dahil si Xu Baoshi ay talagang walang ina. Ito ang kanyang kahinaan. Gaya ng inaasahan. Nagalit ng husto si Xu Baoshi. Ang latigo ng kabayo sa kanyang kamay ay mabilis na hamampes papunta kay Chen. Papatayin kita. Huwag. Takot na sumigaw si Uyang Chen. Pumunta siya ngayon para alamin ang pagkatao ni Chen. Kung masaktan ito at magalit at umalis. Paano pa niya malalaman? Hampasin mo siya. Patayin mo siya. Naghiyawan ng iba bilang suporta. Sa susunod na segundo, blag, isang anino ang lumipad ng 3 metro palikod at bumagsak ng malakas sa lupa. Walang iba kundi si Xu Baoshi. Pagkatapos, lumingon si Chen kay Uyang Chen at nagtanong. Sabihin mo, paano ito magtatapos?
Nakahuma si Uyang Chen mula sa pagkabigla. Hindi rin niya inaasahang ganoon pala kagaling sa martial arts si Chen. Sinabi niya, masyado kang bastos. Ang pakikipag-away ay ginagawa lang ng mga hamak na tao. Haha, sino ka para paghati-hatiin ang mga tao sa iba't ibang uri? At saka, siya ang unang nanakit. Ay nalalaya ni Xu Baoshi ang kanyang dibdib. Mapatla ang mukha habang bumabangon mula sa lupa. Alam niyang hindi niya kayang talunin si Chen. Kaya gusto niyang bumawi sa ibang paraan. Sinabi niya, Hoy, Chen, nangangahas ka bang makipagkumpetensya sa akin? Ito ay isang racetrack. Karera tayo ng kabayo. Kung manalo ako, kailangan mong gumapang sa lupa para sakyan kita na parang kabayo sa loob ng 10 minuto. Tanga, huwag kang tumahol ng walang kabuluhan. Kapag nagalit ako, sisipain ulit kita, sagot ni Chen. Halos masuka ng dugo sa galit si Xu Baoshi. Sumigaw siya, dalhin niyo rito ang aking 12 milyong halaga na Fergana horse. Hoy, Chen, nangangahas ka bang makipagkumpetensya? Galit na sinabi ng kanyang mga tauhan at ng mga babaeng may gusto sa kanya. Tingnan niyo nga ang suot niyang punit-punit. Siguradong hindi pa siya nakakasakay ng kabayo. No, ito ay isang marangal na esport. Siguradong hindi pa nga siya marunong sumakay. Kaya hindi siya nangangahas makipagkumpetensya. Di ba? Takot ka na ba? Kung lalaki ka, makipagkumpetensya ka. Nagdagdag din si Uyang Chen ng isang pangungusap. Sa tingin ko, dapat kang makipagkumpetensya minsan. Para patunayan mong hindi ka lang marunong makipag-away. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Ang kailangan ko ay ang opinyon ko. At sa tingin ko, hindi kailangang makipagkumpetensya. Kalmadong sagot ni Chen. Akala niya kung ano ang sasabihin nito. Lumalabas na ang mga ganitong pambatang laro ay insulto lang sa katalinuhan. Kaya hindi na niya ito pinansin. Tumalikod para umalis. Tigil. Nag-aapoy sa galit si Xu Baoshi. Naisip niya, kung hahayaan niya itong umalis ng ganito, mawawalan talaga siya ng mukha. Kumuha siya ng isang bank card mula sa kanyang bulsa. Nagngangalit na sinabi, may 2 milyon sa card na ito. Basta't manggahas kang makipagkumpetensya, sa iyo na ang pera. Kinuha ni Chen ang bank card. Naisip niya, perang kusang lumalapit, bakit hindi kukunin? Kaya ngumiti siya at sumagot, sige, kung gayon, karera tayo. Paano kung matalo ka? Mapanghamak na ngumiti si Xu Baoshi. Sa sandaling iyon, dinadala na sa tabi niya ang kanyang Fergana horse. Isang kamay niyang hinawakan ang renda. Madaling sumakay sa kabayo. At masiglang sinabi, sakaling matalo ako, gagapang din ako sa lupa para sakyan mo na parang kabayo sa loob ng 10 minuto. Ano sa tingin mo? Sinasabi niya ito, ngunit sa kanyang puso, sigurado siyang hindi siya matatalo. 3 taon na silang nagsasanay ng kabayong ito. Matagal na silang perpektong magkatuwang.